Good morning and happy Sabbath everyone. It is indeed another beautiful day no na kung saan ah, ibinigay sa atin or binigyan tayo ng panibagong araw ng Sabado ng ating Panginoong Diyos na kung saan tayo po ay makakapagbalik loob sa Kanya at tayo po ay magpapasalamat sa panibagong araw na ito. So sa oras na ito mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng lesson discussion. But before we're going to proceed, I would like to extend my regards to all our Seventh-day Adventist brothers and sisters out there. I hope that you are in a very, very good condition right now. And also we are praying sa ating mga kapatid no, na nasa ospital ngayon at higit sa lahat sa ating mga kapatid sa pananampalataya na kung saan no, mabigyan po tayo ng kaalaman habang tayo ay magre-review ng ating Sabbath School lesson. Before we're going to do that, mga kapatid, I would like to invite everybody to please bow your head for a short prayer. Let us pray. Our Father, thou art in heaven, we would like to thank you for this privilege to review our lesson for the Sabbath day. And as we are going to have this review, I would like to ask for your guidance. Help us that somehow we could able to understand our lesson this morning. Thank you so much for hearing our prayers in the loving Jesus Christ. We pray, Amen. Okay, so yung ating paksa or yung ating lesson for this week is entitled Wait on the Lord. So ano nga ba itong lesson na ito, no? Okay, so ang ating memory verse no, or memory text ay makikita dito sa Psalm 27 verse 14. Ang sabi dito, wait on the Lord. Be of good courage and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. So dito pa lang po sa ating memory text, makikita natin no, na inihikayat po tayo na manatili tayong maghintay sa ating Panginoong Diyos. No, kailangan meron tayong good courage. Kasi alam nyo dito sa mundong ibabaw, maraming mga pagsubok. At ang nangyayari, no, marami sa ating mga kapatid ay naliligaw at higit sa lahat marami yung mga nawawala na sa kanilang paniniwala. At yung nakakabahala pa, yung mga kapatid natin na hindi na or tinalikuran na yung ating Panginoong Diyos. So that is a very unfortunate, no? At ayon dito sa sinabi dito ng psalmist, no, King David sa Psalm verse 27 chapter 27 verse 14 na dapat meron tayong strength habang tayo naghihintay dahil sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay na posibleng mawala yung ating pananampalataya at higit sa lahat mawawala yung ating koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Kailangan natin ng strength. So saan tayo kukuha ng strength na yan mga kapatid? Siyempre, doon po sa mga banal na kasulatan kasi nandun yung mga promises, no? Nandun yung mga sinabi ng ating Panginoong Diyos habang nandito siya sa lupa, nabibigyan niya tayo ng biyaya. Nandito yung banal na Espiritu Santo na gumagabay sa atin at tumutulong sa ating mga pagsubok at mga problema. So kailangan po natin ng ganyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Okay, so hope is what keeps us going when we no longer have any strength left. Diba mga kapatid, no? Yung pag-asa. So sino yung ating pag-asa? Ang ating Panginoong Diyos. Kung wala po tayong Diyos, wala po tayong kinakatigan, wala po tayong sinasampalatayaan, so magiging problema po yan kasi wala po tayong pag-asa. No? So yung ating pag-asa na dapat nating kapitan ay walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. In this world, sunk in sin, misery, there is no hope for a better life, free from illness, pain, and death. This is because only God has the power to eliminate sin, which is root of all these evil. So ano ang sabi diyan mga kapatid?
Sa mundong ito, puno po tayo ng kahirapan. Walang kapag-asa po yung mundong ito. Bakit? Kasi po, we are bound to die. No? Lahat po tayo ay makakaranas ng kamatayan. No? Sa ating buhay, wala po tayong tinatawag na kasiguraduhan. Life is uncertain, mga kapatid. So, hindi po tayo free. Mayaman ka man, mahirap ka man, kamatayan yung naghihintay sa atin. No? Mayaman ka, mahirap ka, nagkakasakit tayo. Mayaman ka, mahirap ka, nasasaktan tayo. Diba? So wala, yung mga bagay na yan, yan yung katibayan na meron tayong Diyos. No? Dahil sa nararamdaman natin na yan, no? At nabibigyan tayo ng pag-asa na yung mga bagay na yan ay ating mararanasan. So, balit, meron tayong pag-asa. So, I hope nakuha natin yung point. So, yung ating Panginoong Diyos lamang, Panginoong Hesukristo, yung kayang magkuha or ma-eliminate, makakuha ng mga kasalanan. Yung mga kasakit, no, yung mga nararamdaman nating mga sakit at kamatayan, yan po ay resulta ng kamatayan. Roma Kapitulo 6, versikulo 24, di ba? No? Romans 6:24 at 28, ang sabi diyan, for the wages of sin is death. So yan po ang bunga ng kamatayan. Bayad sa ating pagkakasala ay kamatayan. So balit na-conquer na po yan ng ating Panginoong Hesukristo nang siya po ay namatay sa cross. Therefore, the psalmist encouraged us to wait through this night of affliction in which we live until the glorious morning comes, when there shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Revelation 21 verse 4. So, tandaan po natin yan mga kapatid, no, na kailangan natin maghintay, waiting. No? The longer we serve the Lord, the longer we grow. Ika nga sa awitin. So, kailangan po nating maghintay, no? Kung meron pa tayong hinihiling sa ating Panginoong Diyos, no? Sa likod ng mga nararamdaman natin at nararanasin natin kahirapan, meron po tayong pag-asa. Basta nasa ating buhay ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating Panginoong Diyos. Okay. So, wait on the Lord. Wait with humility. So, paano tayo maghintay sa Diyos, sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo? Maghintay na merong pagpakumbaba. No? Psalm 131. Isa po yan siya sa mga attribute ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay nandito sa lupa. No? Humility. Wait in difficult times. Tandaan po natin na sa ating buhay, hindi po lahat mararanasin natin dito sa mundong ito ay kasiyahan. May mga kahirapan, kalungkutan, at merong mga bagay kung minsan na hindi natin maintindihan. Pero alam naman natin, no, sa ating mga puso't isipan na nandyan yung ating Panginoong Hesukristo na gumagabay sa atin. So, wait in difficult times. Maghintay po tayo. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Sunod, wait for redemption. Okay, so maghintay po tayo na tayo ay i-rescue, no? As a matter of fact, na-rescue na po tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbibigay ng kanyang buhay sa Kalbaryo dyan sa cross, no? Then wait for the glorious morning, Psalm 143. So itong mga bagay na ito mga kapatid, yan po ang dapat nating ilagay sa ating mga puso't isipan. Na sa mundong ito, kailangan nating matutong maghintay, no, mahirap at mayaman man tayo, pareho tayong nakakaramdam or makakasapit itong tinatawag natin na kamatayan. But meron po tayong pag-asa. At yan ay kung sumasampalataya po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, so waiting on the Lord. And now, Lord, what do I wait for? My hope is in you. Psalm 39 verse 7. Our life is full of small or big waits. We wait for the birth of a baby, the result of an exam, the cure for an illness.
So meron po tayong maliliit at malalaki, no? Na paghihintay. Kung minsan maliit man 'yan, no? Basta mahalaga, no? Ganyan kahalaga sa ating buhay. Talagang hihintayin natin. Ito na mga big events sa ating mga buhay na itong hinihintay natin na nagbibigay sa atin ng kasiyahan kung minsan, no, ito ay dinadalangin natin sa ating Panginoon na kung saan ating makuha yung ating hinihintay na malaking bagay na ito. No, subalit kung minsan hindi siya kaagad binibigay ng Diyos, kaya kailangan nating maghintay kung kailan ang tamang oras, panahon na tayo ay makakatanggap ng bagay na ito. At yan yung bagay na gustong mangyari ng Diyos sa atin. However, waiting on the Lord goes beyond this type of waiting. First of all, it is positive expectation. The result of the exam may be failure, or the cure may never come. However, waiting on God will surely result in a happy life free from sin. So nakikita po natin dito, di ba? Na kung minsan yung mga bagay na hindi natin inaasahan ay yun yung dumarating. No, halimbawa, no, yung result na hinintay natin ay mga negative. Yung mga result ng ating mga prayers ay negative. So hindi po ibig sabihin yan na tinalikuran tayo ng Diyos or tatalikod tayo sa Diyos, no? It is only the result, no, na kung saan gusto ng ating Diyos na sumaya tayo sa kanyang paraan. Ibig sabihin, no, kung maibibigay man siya sa atin na kaligayahan, no, in His way. Kasi nga dumadalangin tayo, ang pinagdadasal natin, di ba? Your will, but not our will, but your will. So ngayon, kung talagang your will ng Panginoon yung gusto natin na masunod, tapos iiyak tayo ngayon kung yung will natin ang gusto hindi dumating yung will natin, yung kagustuhan na gusto na ating inaasahan. So hindi po ganyan, mga kapatid. Kung makikita natin ang sinasabi dito, no, sa PowerPoint na ito, no, gusto ko pong pasalamatan yung Fostero.es. Sila po yung naggumagawa ng mga PowerPoints. So, thank you po dito sa mga PowerPoint ng Sabbath School Lesson na kung saan nagbibigay sa atin ng mas lalo nating maintindihan, no, yung ating lesson for this week. Okay, so to continue, mga kapatid, sa Habakkuk chapter 2 verse 3, but this wait implies perseverance. The wait is long, but we must not succumb to despair. Anong sinasabi dito? No? Medyo mahaba-haba kung minsan yung paghihintay natin. Yung iba nga, tumatanda na lang at saka pa na sasagot yung kanilang mga dalangin sa buhay. No? But wag po tayong humantong, no, sa mga bagay na kung saan mawawalan tayo ng pag-asa. Diba? So pag sinabi ng ating Panginoong Diyos at yan yung hiniling natin, darating po yan sa ating buhay, subalit sa tamang panahon at oras. So wag po tayong mawalan ng pag-asa. Yan po yung dapat nating tandaan, mga kapatid. We do not wait alone. All creation eagerly awaits our deliverance. Romans chapter 8 verse 18 to 25. It is not passive wait, but an active one. We must long for it and strive to restrain it. Psalm 63 verse 1, Psalm 27 verse 14. So yan yung ating tandaan. We should have this waiting sa ating buhay. Pero tandaan po natin, hindi po tayo nag-iisa habang tayo ay naghihintay sa mga sagot na yan. Kung hindi man sinasagot ng ating mga Diyos at nakaranas tayo ng pighati at kasakitan sa buhay, mga kapatid, tandaan natin na hindi po tayo nag-iisa na dumadalamhati o nasasaktan. Nandyan po yung banal na Espiritu Santo at siya po yung gumagabay, nakakaintindi at nakadarama ng ating mga sakit or nararamdaman na pighati sa ating mga buhay, mga kapatid. So I hope that
we are clear, no, sa paksang ito. Next, wait with humility. My heart is not proud. Lord, my eyes are not haughty. I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me, but I have calmed and quiet myself. I am like a weaned child with its mother. Like a weaned child, I am content. Israel, put your hope in the Lord both now and forevermore. Psalm 131. So dito po sa sinasabi ng ating psalmist, no, ni King David, na ikinukumpara niya po sa yung kanyang buhay sa isang bata, no. Alam naman natin, no, na itong mga bata ay basta may hinihiling kung minsan sa kanilang mga magulang, no. Kung minsan binibigay at kung hindi naman maibigay, umiiyak, di ba? Lalong-lalo pag may nagpunta sa mall at nakakita ng laruan, di ba? Iiyakan ng bata yan. So dito mga kapatid, no, sabi niya na kailangan as a child we should be content. Makontento po tayo kung ano man yung dumarating sa atin na binigay sa atin ng Diyos. Contentment is very important sa ating buhay. Kasi kung hindi po tayo makontento or marunong makontento, posible mawala po yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na kung dadaanin natin sa ating sariling sariling kaisipan, sariling paraan na makamit yung ating mga gusto. Kung minsan dumadaan tayo sa mga masamang bagay para lang makuha yung ating mga gusto, which is not good, no? At hindi yan siya ini-encourage ng ating banal na kasulatan. So David, the author of Psalm 131, was anointed as future king when he was humble shepherd. He defeated a giant, won 1,000 battles, and was finally acclaimed as king over Israel despite his gradual size. David restrained his humility. He did not attempt to take for himself the honor, honors that God had not given him, even when circumstances seemed favorable. 1 Samuel 24 verse 6. So alam naman natin, no, yung history ni King David. So dito mga kapatid, nakikita natin na yung honor, yung karangalan ay ipinakita talaga or inalay ni King David sa ating Panginoong Diyos. So lahat ng mga karangalan kung minsan, no, hindi na tayo marunong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos kung minsan yung nakakamit natin na tagumpay sa buhay, inaakala natin na sariling pagsisikap natin, di ba? Kasi kung minsan hindi na tayo humihingi ng guidance sa ating Panginoong Diyos at tinatalikuran natin kung anumang mga achievements or mga nakuha nating bagay, no, na nakamit natin at iniisip natin na tayo mismo ang may gawa or tayo mismo ang sa ating sariling kakayanan, no, nag-gain natin yung bagay na yan. So that is very wrong po. Maling-mali po yan siya. Lahat po ng bagay dito sa mundo, walang ibang nagbigay niyan kundi yung ating Panginoong Diyos. So we are all steward, no? Steward lang tayo dito sa mundong ibabaw. At kung ano man meron tayo, wala po tayong dapat ipagmayabang. Kasi kung hindi po yan ibibigay ng ating Diyos sa atin, hindi po yan, no? Hindi po natin yan makukuha. So he felt like a weaned child before the Lord. Spontaneous winning occurs in a child between 2 to 7 years of age. Aware of this weakness and ignorance, the child still seeks the tender arms of his mother and find comfort and protection in them. Likewise, we are invited to be like the little child, waiting confidently and humbly in eternal arms of our Father. Matthew 18 verse 3, Deuteronomy 30 verse 27, Psalm 131 verse 3. So, yun na nga po, no? Kailangan marunong po tayong magpakumbaba. Ang pagpakumbaba po sa ating kapwa tao, no, ay mahalaga.
So wag po tayong masyadong magmayabang kasi wala po tayong dapat na ipagmayabang. Yung katalinuhan natin, yung ating mga kakayahan, galing po yan siya sa ating Panginoong Diyos. No? Kasi marami dyan na nasa ospital ngayon, no? Yung mga hindi nakaranas ng ating mga karanasan ng iba dyan na tagumpay, and some of them no naghihirap sa buhay or hikahos sa buhay. Kaya pasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos na mayroon tayong buhay na nakakamtan o nararanasan ngayon. Wait in difficult times. No, maghintay po tayo sa panahon na ito, no, na mahirap. No, when the Lord brought back the captivity of Zion, we were like those who dream. Psalm 126 verse 1. The context in which Psalm 126 was written is very uninspiring. Israel was held captive in Babylon, while Jerusalem and the temple were destroyed. However, the psalmist sings, "The Lord has done great things for us, and we are glad." So ito po ay unfortunate events, no? These are those times that are very difficult times, no, sa panahon ng ni King David, yung pagka-captive. So happy in captivity, joyful in pain. Can we be joyful today in the world held captive by sin? So sino po yung natutuwa ngayon sa ating buhay, no? Lalong-lalo na po, mahirap na yung buhay natin, especially if our work ay under the sun, na napakainit pa ng panahon, while the others, nandyan po sa opisina, malalaki yung sahod, may aircon, samantala yung iba, yung nare-receive natin, no? Yun yung mga difficult times, no? So, let us just be humble, no? Kahit ano man yan or gaano man kahirap, I know that we are not happy sa kalagayan natin kung ganyan man, but still, no, sabi ni King David that we should be happy. No, yes, happy because we do not look at the current suffering. So wag po tayong titingin or wag po tayong babaling sa mga ganyang bagay. Our gaze turns back to observe the great things that God has done. So tandaan po natin, no, na wag po natin kakalimutan na kung may mga difficult times man, tandaan po natin yung mga kaligayahan na natanggap natin mula sa ating Panginoong Diyos. Then we will look to the future with joy. When Jesus comes, weeping will turn to rejoicing, like we were those who dreams. Okay, so itong mga sufferings natin, itong mga kahirapan or hirap nating nararanasan, mawawala po itong lahat, mga kapatid, no, pagbalik ng ating Panginoong Diyos, dahil no, sabi nga sa Revelation, there will be no more nights, no more pain, no more sorrows, wala nang kahirapan, wala nang sakit, wala nang kamatayan. Lahat ng mga kahirapan na ating nararanasan sa mundong ito ay hindi na po natin mararanasan pagbalik ng ating Panginoong Diyos, pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, dahil siya po ang kukuha ng lahat ng sakit, ng hirap na ating nararanasan. Wait for redemption. The righteous shall flourish like palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Psalm 92 verse 12. In the superscription of Psalm 92, we can read Song for the Sabbath. We can find in it the two aspects of the Sabbath, the creation and redemption. So dito makikita po natin, no, na mahalaga yung tinatawag natin na redemption. Kasi makikita natin dito yung kahalagahan ng Sabbath, mga kapatid. So we rejoice in the contemplation of what God has created. Now, Psalm 92 verse 44 to 5. But many do not accept the Creator, nor the redemption.
he offers. Marami po yung tumatalikod sa ating manlalalang. Tinatalikuran nila yung redemption, yung offering ng ating Panginoong Diyos sa kanila. So yung buhay na walang hanggan, so walang ibang makakabigay po niyan sa mundong ito, kundi yung ating Panginoong Diyos lamang. Eternal life. So tatanggihan pa ba natin yun? Sa mundo natin, sa panahon natin ngayon, marami po yung humahanap, humahagilap, or maraming gustong makita itong tinatawag na eternal life. So kahit saan po tayong maghalughog dito sa mundong ibabaw, wala pong makapagbibigay ng eternal life sa atin. Yung Panginoong Diyos lamang. No? Siya lamang yung tanging makapagbibigay ng buhay. Dahil siya yung buhay. No? Sa Kanya nagsimula lahat. Yan po yung ating tatandaan. However, those of us who accept the Savior will be created anew. Like palm trees, we will flourish. We will bear fruit. We will be vigorous. Psalm 92 verses 12 to 14. So while we wait for the moment, every Saturday we renew our hope in two ways. So dito mga kapatid, no, bawat araw ng Sabado, bawat panahon na tayo isasamba sa ating Panginoong Diyos. No, kasi yung Sabbath day, that is commemoration of the creation, no? Diyan po natin maaalala yung creation at yung ating manilikha na Panginoong Diyos, no? So meron po tayong dalawang bagay na kung saan nabibigyan po tayo ng pag-asa. Una, Psalm 92 verse 10. We are anointed. Diba? So, a special word is used here referring to the oil that is mixed with the sacrifice. Leviticus chapter 2 verse 5. We are a sacrifice to God. Romans 12 verse 1. So ano daw mga kapatid? Anointed. No? We are anointed during Sabbath day. Kasi inanoint po ng Panginoong Diyos ang Sabbath day, yung araw na ikapito. So tatandaan po natin na we can only receive, matatanggap lang po natin yung pag-anoint tuwing araw na Sabado, hindi po sa ibang araw. No, so kung gusto po nating makatanggap ng anointment, so magpunta po tayo magsamba po tayo sa araw na Sabado. Kasi wala pong special anointment na ibibigay sa ibang araw. Wala po, hindi po Sunday, hindi po Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Friday. Sabado lamang po yan. Psalm 92 verse 15, we share our hope with others to proclaim, the Lord is righteous. He is my rock and in Him there is no injustice. So ano daw mga kapatid? Sa araw ng Sabado, we proclaim that the Lord is righteous. No? We share our hope. So that is a blessing, no? Ang pag-share po, ang pagbibigay sa ibang tao, that is what? That is a blessing. Di ba pag tayo ay nag-share, para po tayong nabibigyan ng blessing. At higit sa lahat, para po tayo nakakaranas ng tinatawag natin na kaligayahan na hindi natin ma-explain pag tayo nag-share. Mas mabuti po na tayo ang nagbibigay kaysa tayo yung binibigyan. Ibig sabihin po niyan, sobra-sobra yung biyaya natin natanggap. So we share our hope with others during Sabbath day. So yan po yung isa sa mga bagay na dapat nating tatandaan. Sunod, wait for the glorious morning. So kailan po itong glorious morning mga kapatid? The morning will end and the night of despair and anguish. Psalm 130 verses 5 to 6. The transformation that the morning produces is described like in Psalm 143. So Psalm 5 verse 3, sinasabi dyan, in my voice you shall hear in the morning. O Lord, in the morning I will direct it to you, and I will look up. So the darkness of death is turned into a path in which I walk confidently. The burial place becomes a land of righteousness.
So, ano ba itong glorious morning, mga kapatid, na sinasabi dito? So, Peter encourages us to trust in God's word to guide us until the morning dawns. 2 Peter chapter 1 verse 9. But when will the morning come? So, ano ba itong morning na dinidescribe nito? Yung tinatawag natin na glorious morning. Jesus is the bright and morning star. Revelation chapter 22 verse 16. Actually sa Bible may dalawang tao lamang po dito na describe ng morning star. Yung isa po ay si Lucifer, no? He is also described as the morning star. At dahil siya po ay hindi nakapasa dahil sa kanyang ugali, naging siya, Satan. So, yung sa Revelation naman po, yung morning star na dinidescribe dito ay ang ating Panginoong Kristo. When He comes, there will be no more night. No, wala na pong gabi at hindi na po kailangan natin ng ilaw. Kasi siya po yung ating morning star. Siya po yung magbibigay sa atin ng ilaw, liwanag, no? Wait for the glorious morning. So siya yung glorious morning, yung ating Panginoong Kristo, yung kanyang pangalawang pagbabalik. So yan po yung ating dapat hintayin, mga kapatid, dahil siya lang po yung makapagbibigay sa atin ng pag-asa. So we are looking for the second coming of Christ. Our hope of His soon appearing in the clouds of heaven with power and great glory fills our heart with joy. When the Savior comes, those who are prepared to meet Him will exclaim, "Lo, this is our God. We have awaited for Him, and He will save us. This is the Lord. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation." Isaiah 55 verse 9. A crown of life that fadeth not away is reserved in heaven, for a crown of life that fadeth not always is reserved in heaven. For the redeemed who is in heaven will be king and priest unto God. This is the hope that set before us. The hope it is, and that everyone may be ready for Christ coming. God grant that you may be overcomers. So dito, mga kapatid, makikita natin na sa ating lesson, yung tinatawag natin na wait on the Lord, na-describe po sa atin, wait with humiliation, wait for the troubled times or difficult times. So sa kabuuan, mga kapatid, maghintay po tayo sa ating Panginoong Diyos dahil siya lang po yung ating pag-asa. So yung ating lesson ay napakaklaro po, na dito natin makikita na kung saan yung ating Panginoong Diyos, siya po yung ating pag-asa at siya po yung magbibigay sa atin nitong buhay na walang hanggan, yung kaligayahan na walang katapusan. So yung mga bagay na ito ay hindi po natin mararanasan or makukuha kanino man. Sa ating mga pastor, sa ating mga ministro, sa ating mga pari, hindi po natin ito siya makukuha. Kanino lang po? Sa ating Panginoong Hesukristo lang. So hindi po yan mabibigay ng kanino lang na tao. So I hope and pray, mga kapatid, that our lesson is very clear for this Sabbath day. So let us wait for the Lord with gladness, humility, and let us wait for the glorious morning. So I hope and pray that everybody will serve the Lord with gladness today in this beautiful Sabbath day. So God bless us, everybody.